Pero kapag kapanalig ang tila magvo-vote buying, pwede. Pero kung taga Duterte o kaalyado ng Duterte kampo, hindi pwede. Masyado naman yata kayong halata, Comelec. Yung mga congresswoman nga sa Batangas, namimigay, namumudbod ng pera. Hindi ba iyon vote buying? Diyos ko naman, matapos si endorso ni Vice President Sara, itong si Camille Villar, bigla kayong maglalabas ng show cause order. Comelec, hindi bobo ang mga Pilipino. Samantala natanong na naman si Claire Castro ng ibang pahayagan patungkol sa pagbaba ng trust approval ratings ni BBM. Abay itong sa Auntie mo, wala na namang maisagot kundi fake news na naman ng dahilan. Kaya't pinara ni Mr. Will Talker si Claire Castro. Hindi lahat ng Pilipino ay nagdidepende sa mga fake news na sinasabi ni Claire Castro. Ang mga Pilipino ay nakadepende o nakabase sa kanilang nababalita ang totoong balita at kanila mismong nararanasan. Kaya't si Claire Castro tila nasabon na naman ng mainstream media. Narito ang full video, panoorin natin. Are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision-making of individuals, especially when it comes to elections, or since we already have an upcoming election? Yeah, that's the reason why we have this directive from the President that we should curtail fake news. Ha? Since day one, Fake news that na we naman. have been appointed, we were tasked to do our job to spread the truth and not fake news. Totoo po yan. Sinabi po natin before na ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao. Bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon. Iba na ang tama mo, bro, ka. Lahat na lang ba isisi nyo sa fake news? Ano akala nyo sa mga Pilipino? Ganun talaga kabobo? Hindi marunong mag-research? Oh my God. Baka pati sa pagtaas ng mga bilihin, isisisi nyo sa fake news. Napakasimple lang naman ang tanong ng reporter. Kung hindi ba kayo na-alarma na bumaba ang ratings ng Pangulo? Ayaw talaga aminin ang bruha. My God, Castro, ba't ayaw nyo na lang aminin na bumaba ang ratings ng Pangulo dahil sa mga mali niyang desisyon? Alam nyo, huwag nyo masamain ang survey. Ha? Kasi sa survey, doon mo malalaman, Mr. President, mga nasa Malacanang at ikaw, Claire Castro. Diba? Sa survey nyo malalaman kung nagugustuhan ba ng mga tao ang ginagawa nyo. Epektibo ba kayong mga leaders? May mga hinanain ba ang mga tao sa inyo? Ganon yun. Huwag niyong isisi dahil sa fake news, kaya bumaba ang trust ratings, ang approval ratings. Umako naman kayo ng pagkukulang. Yan ang problema no? Masyadong ang taas ng tingin nyo, akala nyo perfect kayo, perfect yung performance nyo, perfect yung mga decisions nyo. Akala nyo talaga nakakapagbigay ng magandang impact sa mga Pilipino yung mga pinaggagawa nyo. Kaya ikaw, Claire Castro, wag kang feeling. Ha? Wag kang feeling. Sinisira mo lang ang imahe ng gobyerno na to at ni PBBM. Parang ang ending kasalanan pa ng survey. Kaya marunong po tayong umako ng mga pagkukulang at mas pagbutihan pa ang trabaho para sa mga Pilipino. Ganun yun. Yun ang akala mo. Bakit naman ako makakalang? Ano bang kasalanan ko? May nilabag ba akong batas? Joliet, ha? Joliet? Ito sila mga lods, yung
Sa sobrang inis nila, di ba? Yun lang yung rason nila na gusto kanilang makulong kasi inis na sila. Hi, Juliet! Hindi mo ba alam ang freedom of expression, freedom of speech? Alam mo, kung inis na inis ka sa akin at ayaw mo sa mga pinagsasasabi ko, ayaw mo sa mga contents ko, umalis ka dito! Wala pong namimilit sa'yo. Kaya depressed na depressed kayo eh. Na nalalaman nyo na wala naman palang kaso, di ba? Wala naman palang rason para ako ay dakpin. Kasi wala naman talaga rason. Ano ba ang rason? Bakit nyo ako ipapakulong? Pero actually mga lords, this is alarming. Itong mga taong ganito, di ba? This is alarming yung kanilang mindset. Na-imagine mo, just because naiinis sila sa'yo, or just because magkaiba kayo ng opinion, or just because hindi lang sila agree sa sinasabi mo, gusto ka na nilang ipakulong. Loser! Nagkataon lang ba na matapos ang ilang araw na pag-endorso ni Vice President Sara kay Camille Villar bilang kanyang kandidato sa pagkasenador ngayong midterm election 2025 ay agad namang naglabas ng show cause order ang COMELEC patungkol sa di-umano'y vote buying ni Camille Villar sa Imus, Cavite. Nagkataon lang ba? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.